So mga kababayan, hindi ko po alam kung nakita niyo na to, no? Pero gusto ko po kayong tanungin, ano pong reaksyon niyo dito? Apparently, dalawang senatoriable po na nasa admin slate, nasa slate po ni PBBM, si Erwin Tulfo at saka po si Camille Villar, ay hindi po bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ibig sabihin, kontra po sila sa impeachment ni VP Sara. So ano pong reaction niyo dyan? Ito po yung reason kung bakit palagi ko pong sinasabi sa inyo na mag-ingat po kayo sa pagpili ng inyong iboboto sa 2025, no? So, tinignan ko po ang impormasyon po, no, patungkol dyan sa impeachment na yan, at nakita ko po si Congressman Sandro Marcos ang isa sa nag-endorso ng fourth impeachment complaint laban po kay VP Sara. At kung hindi po ako nagkakamali, siya po yung nangunang pumirma sa impeachment. Si Congressman Sandro Marcos, anak po ni PBBM. Tapos nagulat po ako, kaalyado ni PBBM si Camille at si Erwin, Camille Villar at si Erwin Tulfo ay hindi po pabor sa impeachment, no? Ako sa totoo lang hindi na ako nagugulat kay Bongo, kay Padilla, kay Bato, at siguro hindi na rin ako nagugulat kay Senator Amy, no? Vocal po sila vocal sila na opposed po sila or hindi po sila susuporta sa impeachment. Sa totoo lang, dapat po hindi sila ganyan. Dapat po impartial sila kasi sila po yung tatayong judge sa impeachment. Hindi pa naghihearing, hindi pa nga po nagsisimula yung pandinig sa impeachment, may desisyon na po sila. Si Senator Bongo, Senator Bato, Senator Amy, at si Senator Padilla, lahat po sila kontra sa impeachment. Dapat niyan mag-inhibit sila. Kasi dapat po impartial sila dyan no? Pero pinakita nila sa tao na hindi sila pabor sa impeachment. Hindi na ako nagugulat kasi mga Duterte po yung mga yan. Pero alam nyo, si Senator Amy, ako'y nagtataka dyan, pagkatapos ng sinabi sa kanyang ama, sa kanyang kapatid, sa kanyang, ano bang tawag dun sa asawa ng kapatid, kay FL, ano ba tawag dun, bilas or ano, tapos sa kanyang pinsan, nakuha pang suportahan po, no, si VP Sara Duterte. So hindi ko po siya maunawaan, pero bahala siya kung yan po yung kanyang gusto, no? So hindi na ako nagtataka sa kanila, pero nagtaka po ako dito po kay Erwin Tulfo at kay Camille Villar. Sila po ay mga kaalyado ngayon ni PBBM. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo po ipipili, siguraduhin nyo na yung mga yan po ay hindi babalimbing, no? Dahil baka mamaya hindi manalo sila, hindi ma-impeach si VP Sara, anong susunod na gagawin? Si PBBM naman ang ipa-impeach? Yan po ang worry ko mga kababayan. Yan po mga Villar, kita naman po natin nung kapanahunan nung issue ni Kibuloy, kasagsagan ng issue ni Kibuloy, may mga statement po si Senator Nancy Villar na pabor po kay Kibuloy kasi kaalyado po nila ang mga Duterte. Ganun din po yung Mark Villar, yung anak po, no, na nagkaroon ng posisyon sa gabinete ni PRRD. So, ito, nakikita natin na magiging maka-Duterte po sila. Bilang opinion ko, teka, no? Ang Pangulo, habang ang Pangulo ay sinasabi niya na dapat manaigang demokrasya, ang tamang proseso, kahit ang opinion niya ay unimportant, hindi siya pabor sa ngayon para sa impeachment, pero hinahayaan niya yung demokrasya na dumaloy. Tapos, yung makikita mo yung dalawang kaalyado niya, ganyan. Nakita na po, no? Nakita ko na yung kulay nila kung para kanino ba talaga sila. Kung kaninong kampo, mga kababayan. Considering na si Congressman Marcos ang nanguna, or isa sa nanguna sa pag-endorse ng impeachment complaint, tapos nangunang pumirma para aprubahan ng impeachment complaint, tapos yung mga kaalyado ng tatay niya, sa totoo lang po, ako po ay nagdududa talaga mga kababayan. Meron din naman po akong iboboto sa admin slate, si Senator Ping Lacson at saka yung isa. Medyo 50-50 pa ako dun sa isa, kaya hindi ko po muna sasabihin. And yung iba, pinag-aaralan ko pa. Pero yung sigurado ko po, si Senator Bam Aquino, si Heidi Mendoza at saka po si Senator Kiko Pangilinan. Sila po, kahit dati po silang oposisyon, I'm sure makakatulong po sila sa gobyerno ni PBBM at hindi po sila magiging rason para maging sagabal, para maipatupad ni PBBM ang kanyang mga magagandang polisiya, mga kababayan. Sigurado ako na itong mga ito, si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, pabor po sila sa impeachment. Kung ako pa tatanungin nyo. No? Kaya nakita ko sabi ko, Camille Villar and Erwin Tulfo, mga kaalyado pa naman kayo ni PBBM.
Tapos, pinakita niyo na ngayon na suportado niyo si VP Sara. Well, sana po maintindihan niyo na hindi niyo po maaalis sa akin na magduda sa mga ito at sa iba pang miyembro ng admin slate. Yung Tolentino, ayan, yung Tulfo Brothers, no? Pasensya na po, ako'y hindi po ako masyadong tiwala sa kanila. Dahil nakikita ko po talaga sila leaning to Duterte camp po yung mga yan. Leaning to Duterte camp. At pati yung Cayetano, no? Mga dating hindi lang dati, hanggang ngayon, mga maka-Duterte yung mga yan. Si Alan Peter, tumakbo bilang Vice President ni PRRD. So, bahala po kayo. Ako naman po yung nagsishare lamang ng insights, no? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, maging matalino po kayo. Ang mantra ko, hindi ako boboto ng pro-China. Kita naman natin yung 19 na senador na bumoto para bigyan ng citizenship ng pagka-Pilipino yung isang Chinese na di umano'y link sa Pogo. Si Senator Risa lang po ang nagno at kumontra doon. Pero yung 19 senators, nakakalungkot mang sabihin, pumabor po. So, ako, hindi po ako boboto ng pro-China dahil I'm sure kapag pro-China yan, pro-Duterte po yan. No? Tignan nyo to mga kababayan. Naalala nyo yung sinare ko sa inyo, yung naging statement ni Marcoleta na creation lang daw po natin, ginawa lang daw po natin yung West Philippine Sea. Sinuportahan yan at sinugundahan niya ni Sas Rogando Sasot na kilalang pro-Duterte vlogger. Sabi niya, Rodante Marcoleta is 100% correct. West Philippine Sea is a fabrication and invention of the Aquino administration. Grabe, fabrication lang daw natin at invention lang daw po ng Aquino administration ang West Philippine Sea. Kita mo yan? So, sino ba kinakampihan niya? China or Pilipinas? And then, ito mga kababayan. Sabi dito, UST MA student uncovers Chinese link influence operations backing Sara. So, sabi dito, yung estudyante nyon, UST Masters in Journalism student na si Poro, na discovered niya na may 107 suspicious accounts systematically publishing content supporting Vice President Sara Duterte while attacking President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 107 suspicious accounts promoting VP Sara and attacking PBBM. The network is also pushing content against Manila's claim on the South China Sea. Yan po yung mga dahilan ko mga kababayan kung bakit ako po, ang mantra ko ay hindi po ako boboto ng pro-China. Dahil mati kapag pro-China, pro-Duterte po. Yung po ang aking nakikita mga kababayan, yung po ang observation ko. Pag nakita ko na may mga nagbibigay ng pahayag na pro-China, na anti-Filipino interest and security, kita ko nasa kampo yan ng Duterte camp, mga maka-Duterte. Kaya si Senator Amy, ako po yan nadidismaya at nalulungkot at the same time. Bakit? Diba? Bakit Senator Amy? Kapatid mo yung presidente. Yung presidente, naninindigan sa ating West Philippine Sea. Yung presidente, narinig nyo naman po yung mga pambabastos, pambabalahura ng mga vloggers, yung mga binitawang salita ni VP Sara Duterte. Hindi lang po kay PBBM, pati sa ama niya, ama ni Senator Amy. Pero bakit siya ganyan? Bakit ganyan si Senator Amy? Dati, nagtitiwala pa ako sa kanya. Sabi ko, baka meron itong game plan. Pero yung isa ka sa umupo sa impeachment, samantalang yung pamangkin mo, si Congressman Sandro Marcos, nanguna sa pag-endorse ng impeachment at pumirma siya para matuloy yung impeachment, ikaw naman kinukontra mo. 'Di ba? Pagkatapos ng sinabi sa tatay mo. So, hindi ko alam kung anong style niya or anong, ewan ko, strategy ba yan or gimmick, bahala siya. Pero wala po akong nagda-doubt na ako sa kanya. Lalo na sa mga kaalyado ni PBBM na ayaw matuloy ang impeachment na yan. Ako naman, siguro para kasi sa Pangulo, walang masamang tinapay. Kasi nga 'di ba ang gusto niya, unity. Kaya, welcome sa kanyang slate ang kahit sino. Pero dapat maging careful din siya dahil baka mamaya nag-aalaga siya ng mga taong magiging balakid at problema niya in the future, mga kababayan. Ako, may papangako ko sa inyo, yung mga susuportahan ko, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, dating commissioner ng COA, Senator Ping Lacson, I'm pretty sure, confident ako, sila po ay makakatulong sa Pangulo, sa kanyang administrasyon.
So, sana wag naman masyadong welcoming or mabait or for the sake of unity, basta-basta na lamang din na tumatanggap ang Pangulo. Maging maingat din siya. Dahil ngayon pa lang nakikita na natin yung kulay nila, mga kababayan. But at the end of the day, nasa atin po ang desisyon. Tayo po ay pumili ng tama at maayos, no? Basta maka-China, maka-Duterte yan. Kita naman natin, grabe, na-uncover ni Nico. 107 accounts in X, no? Yung dating Twitter. Pinopromote si BP Sara habang inaatake si PBBM. Mga link po sa mga Chinese account yon, Chinese accounts. Talaga namang gugustuhin ng China na masira po na masira ang imahe ng administrasyon na ito dahil pumapalag po ang administrasyon na ito sa kanilang mga kagaguhang ginagawa sa West Philippine Sea. Kaya gagawin lahat ng China kaya si Hodong gumastos sila para mapatalsik si PBBM at mai-promote ang mga kandidatong kanilang mapapakinabangan sa 2025 at 2028. Kaya nga po, naandito tayo at lumalaban sa kanila. Gagawin lahat yan ng China, mga kababayan. Sisiguraduhin nila na mas secure nila na ang mananalo sa 2028 ay pro-China. At mamomroblema na naman po tayo, mga kababayan, sa loob ng susunod na 6 na taon from 2028 kapag nangyari yan. Kaya sana po maging matalino tayo sa pagpili, mga kababayan. So yun lamang, mga kababayan, salamat po sa panonood. Sana po makapag-komento kayo at malike yung video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.